your grace. Your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord. Pagkat sabi nga ng Panginoon, ako ang daan ng katotohanan at buhay at walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tumadaan tayo sa loob ng simbahan para magdiwang ng banal na misa. Kat alam natin, walang ibang pamamaraan. Hindi ang salapi, katanyagan, kapangyarihan ang siyang magdadala sa atin sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga si Jesus ay kinikilala nating tagapagligtas ng sanlibutan, pagkat si Kristo ang tanging magliligtas lamang sa atin sa buhay na ito at sa kamatayang tawag sa atin ng Panginoon, upang tayong lahat ay makibahagi sa kanyang kaluwalhatian doon sa kaharian ng langit. Ang buhay po natin sa daigdig na ito ay panandalian lamang. Wala naman talagang nagtatagal. Tumabot man tayo na 100 years old, 110 years old, 120 years old, ilisan at ilisan tayo sa buhay nito. Wala namang mananatili sa atin dito sa mundong ibabaw. Darating ang panahon, sa ayaw man natin at sa gusto, nilisanin natin ang buhay na kaloob sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang buhay na mayroon tayo ay ipinahiram lang sa atin ng Diyos. At darating ang panahon, ating muling isasauli, ibabalik sa tunay na may-ari ng buhay na kaloob sa atin. Ang tunay na may-ari ng buhay ay walang iba kundi ang Diyos na nagkaloob at nagpahiram sa atin ng buhay. Doon ay muli natin isasauli sa Kanya ang pahiram na buhay na kaloob sa atin ng Diyos. Nanay, maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo sa amin magkakapatid, sa mga apo mo, sa lahat ng mga kamag-anak na pagmamahal mo sa amin. Tunay na ikaw ay napakabuti sa amin dahil ang Diyos ang nasa iyong puso, kaya ginagawa mo ang lahat ng ito dahil mahal na mahal niyo rin po kami at kami rin po ay mahal na mahal namin kayo, Nanay. Sa paglisan niyo pong ito, masakit man ang aming mga puso, ngunit ikaw ay masaya saan ka man naroon. Alam kong masaya ka, maligaya ka, tahimik ka na. At namamaalam kami sa iyo na ang pag-ibig ng Diyos ang laging nasa iyong puso at ang iyong dasal sa amin na iyong iniwan ay maging mapayapa kami sa aming buhay, na wala na kami na nanay, ngunit ikaw ang Panginoon ang nasa puso namin. Kayo ang sa pamagitan ng nanay namin na iniwan ng mga ugali na iyong pinamana sa amin. Ito po ay amin pong isasagawa dahil ikaw ang aming nasa puso at ang aming Panginoon ang aming pong ang panguna na inyo pong ibinigay nyo rin po ang inyong pong buhay para sa Panginoon. Kaya po kami na iyong iniwan ay nagtitiwala kami na sa aming buhay na ito
ay kami ay ganun din, makakapiling ka namin sa walang hanggan. Gaya ng iyong buhay na iyong ibinigay dito sa mundo. Paalam nanay, mahal na mahal ka namin, di ka namin makakalimutan. Salamat sa lahat ng ginawa niyo sa amin, sa lahat ng yung ginawa sa aming pong pamilya. Mahal na mahal ka namin nanay. Mamimiss kita. Salamat po Panginoon, salamat po sa buhay ng nanay ko. Salamat sa 72 na inyong ginabay sa kanyang buhay. Maraming salamat nanay at ang Panginoon natin, tunay na dakila at tapat. Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay isa sa mga apo ni Lola Linda. Ang unang apo po ni Lola kay Esperanza po. Masakit man at nakakabigla, kailangan tanggapin at magpakatatag ngayon. Una-una gusto ko magpasalamat sa Panginoon kasi binigyan siya ng 72 years para mabuhay. Kaya madami siyang babaunin na alaala patungong sa itaas. Si Lola yung taong sobrang maasikaso, mapagmahal. Kahit sinong magtanong kung may nakaaway ba siya, sabihin wala. Ganun siya kabait. Kahit sino mga taong pumunta sa bahay, aasikasuhin niya. Kasi magaling siya makisama, magaling siya makitungo sa ibang tao. Siya yung taong kayang tiisin lahat para sa pamilya niya. Kaming mga apo niya ayaw niya na may nasasaktan. Siya mismo nagtatanggol para sa amin. Minsan kapag nalalaman niyang nasasabi sa amin yung ibang tao, magtatakpan ka niyan para maging mabuti ka sa mata ng iba. Ganon siya sa akin eh. Nagtatanggol niya ako kapag may nalalaman siyang di maganda sa akin. Lalo na sa mga anak niyan. Kay mama na lagi niya kakentuhan tuwing uuwi sa bahay. Kaya Uncle Sandy na lagi nakasuporta sa kanya. Kaya Uncle Bernie naman na lagi niyang kalokohan sa bahay. Minsan nga may ihina lang yan sa sobrang tuwa eh. Tapos si Uncle JC na paborito sa lahat, alam ng lahat yan. Pero lahat ng anak niyan, pantay-pantay lang yung tingin niyan. Kay Lola naman, masasabi ko sa kanya na maraming salamat sa lahat. Salamat sa wala sa akong pag-intindi mo, sa pagmamahal mo sa amin. Kahit nakikita ko nahihirapan ka, sabihin mo pa rin hindi. May mga bagay na gusto kong gawin para sa'yo, pero ayaw mo kasi sabi mo kaya mo. Ganun ka ka-independent. Hanggat kaya mo gagawin mo. Lagi ka rin present sa mga event ng mga apo mo. Hindi ka nawawala. Kahit masama panahon, pupunta ka. Kahit minsan may nararamdaman ka, papalipasin mo, aalis ka ulit. Nakakalungkot na sa bahay kapag umuwi. Kasi wala nang sasalubong sa amin. Pagpasok ng kwarto, wala na kami makikita na ikaw. Wala na kami matitikman na luto mo. Wala namang papantay sa luto mo eh. Wala nang sasalubong kay Matmat kapag bagong gising siya. Wala nang maghahanap kay Uncle Bernie na nasan yung cellphone. Maghihintay ka pa ng alas 12 para hintayin si Uncle Bernie para may magamit ka. Wala na magtatanong sa akin tuwing linggo kung nasan na ba si Mama, bakit wala pa. Wala na mag-aasikaso sa akin tuwing umaga. May pag-ising mo lahat, okay na. Kakain ka na lang. Wala nang ganun. Pag nandito ka, parang ang dali-dali ng buhay namin. Ngayon, wala na, mahirap na. Wala na akong tagapagtanggol kapag nasasaktan ako. Sorry sa lahat, Lola. Mahal ka namin. Maraming salamat sa ginawa mo para sa amin. Sa mga apo mo, sa mga pamangkin mo, lalo na sa mga anak mo. Hindi ka namin makakalimutan.
Maraming salamat sa buhay mo dahil marami kami natutunan. I love you, Lola. I miss you. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at the God I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet's never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in pieces. Digging through your old birthday letters, a crumpled 20 still in the box. I don't think that I could ever find a way to spend it, even if it's the last 20 that Ako nga po pala si Sandy, pangalawa sa 4 na magkakapatid. No? Tulad po ninyo, kami rin nabigla sa biglang pagkamatay ng aking ina. No? Nung nakaraang linggo, nasa birthday pa kami ni Tita Cora, masaya kami doon. At noon yung huli ko siyang nakasama at nakausap. Malakas siya noon, parang walang sakit. Tinatanong ko siya kung meron siyang iniinda, pero wala naman. Ang alaala ko sa aking nanay mula nung ako ay bata pa, parang pangkaraniwan lang din naman, no? Tulad ng siguro sa mga nanay ninyo. Siya talaga, mananahi siya noon. Mananahi siya sa Maynila at doon niya nakilala yung aking ama, si Daddy. Tapos doon sila nag-start, no? Magbuo ng pamilya. Nakagisnan ko, simple lang yung buhay namin. Hindi kami mayaman. At may bahay lang siya nung una. Tapos nung mga later on, naging mananahi din siya no kapitbahay namin, yung si Slicks, yung gumagawa ng basketball jersey. Masasabi ko na ano siya, yung hindi siya mahigpit na magulang. No? Pinapabayaan niya kami kung ano yung gusto naming gawin. Walang bawal, walang hindi pwede, malaya. No? Na nakita ko na ginawa rin niya sa aking mga apo na minsan kahit sa akin masyado yung kabaitan sa apo. Sinasabi ko nga ibang mahal ng lola sa kanyang apo, mas mahal ng lola ang apo kaysa sa anak, no? Sinasabi ko sa kanya, no? Sabi nga nung anak ko, nung tinanong ko siya, ano ba kako ang alaala mo sa lola mo? Ang sabi niya, sabi ng anak ko si Pia, she let us do whatever we want as a kid. So ganun yung lola niya sa kanya. Siguro ang isa rin sa naging passion niya, isa sa mga passion niya yung pagluluto, no? So shortly after siya naging mananahi, binuksan naman niya yung tindahan namin na yung paggogoto, pagtitinda ng goto. So masipag siya doon, araw-araw, bibili siya ng mga ingredients ng goto sa palengke, madaling araw, papakuluan niya yon, tapos lulutuin niya na yung goto para pagdating ng mga 4 or 5 in the morning, meron na. Pwede ka nang
bumili ng goto sa kanya. No? Tapos noon, kami, kung papasok kami, pagising namin, meron na kaming pagkain. No? So, wala ka nang iniintindi. Papasok ka na lang. Nung panahon na nagkasakit yung daddy ko, kasi yung daddy ko, nagtataksi siya, naging kabuhayan namin yung pagtitinda ng goto. At yun yung bumuhay sa amin, yung pagtitinda ng goto ng nanay ko. Ang mimi siguro ng karamihan sa amin, yung sabi ng mga anak ko saka ng mga ibang tao, yung masarap siya magluto, di ka magugutom pagkasama mo siya, gagawan ka niya ng paraan, no? Kahit na biglaan ka lang nagpunta, wala siyang pera minsan, no? Wala siyang naitabi. Yung kung ano man yung maliit na pera meron siya, ibibigay pa niya sa'yo o sa ibang tao. Kumbaga yung kanyang kabaitan ay parang sinasabi ko, parang sagad sa buto, walang bawas, unconditional. Sa kanya ko rin nakita na yung tao na kahit may isang tao na kunyari merong ginawa na hindi akma sa aking standards o sa aking pananaw, siya laging yung kanyang perspective laging dun sa yung iba, no? Masyado siyang para sa akin maawain, maunawain. Minsan sana makuha ko rin, no? Kasi minsan nagtatampo rin ako minsan, kunyari sa kapatid ko o sa mga pamangkin ko, ganun. Pero siya, lagi niya pinapaunawa, no? Na siya, neutral siya lagi. Lagi siyang mapagmahala, mapangunawa, mapait. Sa punto pong ito, nais ko lang po munang magpasalamat sa lahat ng nakiramay sa amin, yung nagpunta sa burol, nagpadala ng mga bulaklak, ng kanilang pakikidalamhati via sa message or sa FB. At higit sa lahat, sa mga kamag-anak po namin, no? Hindi ko na po kayo isa-isahin. Pero napakalaki ng tulong niyo po sa hindi ko po yun makakalimutan. At sana masuklian ko yung kanyang pagtulong sa aking ina, sa aming mga kapatid sa araw ng aming pakikidalamhati. Maraming salamat. Nay, salamat sa pagtsatsaga at pagpapalaki mo sa amin. Kung nasaan ka man ngayon, ang kabaitan mo walang katumbas. Gusto namin malaman mo, mahal na mahal ka namin. Salamat sa lahat na nagawa mo sa amin, sa mga magkakapatid, sa pamangkin, sa apo. Salamat. Dalawin mo ako sa panaginip. Hindi ka namin makakalimutan. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang
ng buti niya, ang laging hangad mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag